Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa Ebanghelyo, binuksan ng Panginoon ang bibig at tenga ng lalaking utal at bingi. Si Jesucristo ang muka ng awa ng Diyos. Hilingin natin na habang pinagagaling niya tayo mula sa mga sakit na pisikal at espiritual, matutuhan din nating maging mga muka ng awa ng Diyos at sa gayoy maging mga tanda tayo sa ating kapwa ng kaharian ng Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ang ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos at kinupkup mo ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakikita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti, yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, "Dito kayo maupo," at sabihin naman sa dukha, "Tumayo ka na lang diyan," o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
mahal ni Jesus, ang paghahari ng Diyos, sakit ay Kanyang dinamog. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahaki ng lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal at ipinamamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, nang ibig sabihin mabuksan, at nakarinig na ito na wala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito sa kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nila ipinamamalita ito. Sila'y lubhang nanggigilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong nagpagaling na naman ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagpapagaling, gumaling ang isang taong bingi at utal. May diferensya sa pandinig at sa pagsasalita. Bahagi ng kanyang pagpapagaling na narinig natin ay yung kanyang buntong hininga. Buntong hininga. Sa paniniwala ng mga Hudyo, ang buntong hininga ay tanda ng malalim na pananalangin. Panalangin na nanggagaling sa kaibuturan ng puso. Yung mga panalangin na hindi kayang sabihin ng mga labi natin. Diba kapag tayo nakakaranas ng kahirapan, nasa sitwasyon na hindi natin alam ang gagawin, may mga pagkakataon din na hindi natin alam kung anong sasabihin natin, tayo ay napapabuntong hininga na lamang. Dahil ang buntong hininga o kahit ang buntong hininga ay naririnig ng Diyos. Kaya unang-una, ang paalala at imbitasyon sa atin ng Ebanghelyo, dalhin natin yung ating buntong hininga sa ating Panginoon. Dahil kahit yung kalit-liitang buntong hininga natin, naririnig niya. Meron ba tayo mga panalangin ngayon? Dalhin natin sa ating Panginoon. Napapabuntong hininga na lang ba tayo ngayon? Huwag tayong mag-alala. Naririnig tayo ng ating Panginoon. Pero ang buntong hininga ng ating Panginoong Hesukristo ay simula lamang ng kanyang pagpapagaling doon sa merong sakit. Dahil ang kasunod noon ay yung kanyang paghawak. Usually,
pag nagpapagaling ang ating Panginoon sa Ebanghelyo, sinasabi niya lang gumaling ka, o di kaya naman magaling ka na, o di kaya naman iniligtas ka ng iyong pananampalataya, magaling ka na. Pero ngayon narinig natin kung papaanong detalyado yung pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Dinala niya muna sa isang tabi, nagbuntong hininga, hinawakan ng tenga, hinawakan ng dila, at nagsabi ng Ephata, mabuksan. Siguro dahil bingi ang taong ito, kaya kailangan ng aksyon. Pero ang mas importante dito ay yung salitang Ephata, mabuksan. Mabuksan. Sa tao na pinagaling ng ating Panginoon, nabuksan ang kanyang tenga at nabuksan din ang kanyang bibig dahil nakapagsalita siya ng tuwid. Ngayon, sa pagdala natin ng ating mga buntong hininga sa ating Panginoon, nawa dahil hindi natin yung ating intensyon na buksan ng Panginoon ang ating dila at ang ating tenga. Minsan kasi hanggang buntong hininga lang tayo. At kadalasan, nagiging sarado na yung ating tenga at hindi na rin tayo makapagsalita. Hilingin natin sa Diyos sa misang ito na mabuksan ang ating tenga para marinig ang kanyang salita at maintindihan ito. At ganun din, mabuksan ang ating bibig para maipahayag ang salita ng Diyos. Kung tatanungin ko ba kayo, ano ba yung natatandaan natin sa tuwing attend tayo ng misa? Bukas kaya yung pandinig natin sa salita ng Diyos? Naririnig kaya natin kung ano yung unang pagbasa, ikalawang pagbasa, ebanghelyo? Kung tatanungin ko kayo ngayon, tungkol saan o saan galing yung binasa na unang pagbasa, saan galing? Anong aklat? Sa Isaías. Exactly, di ba? Minsan sarado ang ating tenga. Pero ang paalala sa atin ngayon, na unang-una, habang dinadala natin yung ating panalangin, habang dinadala natin yung ating buntong hininga sa ating Panginoon, sana hilingin din natin na mabuksan yung ating tenga para marinig ang kanyang salita. Kung marinig man natin, sana maitanim sa ating puso. Hindi yung pagpasok dito, labas dito. At pag pumasok sana dito, sana labas dito sa bibig. Minsan kasi lumalabas sa bibig natin yung buhay ng may buhay. Yun yung lumalabas sa bibig natin. Pero sana ngayon, kung bukas ang ating tenga sa salita ng Diyos, sana mabuksan din nito ang ating bibig para maipahayag ang kanyang salita. Na sana, hindi lang kung ano-ano yung lumalabas sa atin, pero sana kung ano yung natututuhan natin sa bawat pagdinig natin sa salita ng Diyos. Pero ang isa din sa mga mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, na kung tayo ay nakakaranas ng pagpapagaling ng ating Panginoon, and I'm sure marami sa atin dito nakaranas na ng pagpapagaling ng Panginoon. Pero nawa in the same way, tayo din naman ay yung maging instrumento ng pagpapagaling ng ating Panginoon. Marami sa ating mga kababayan, marami sa ating mga kapatid ang mga walang boses. Marami din sa atin hindi makapagsalita dahil sa kalagayan nila sa buhay. Marami din sa atin hindi na nakakakinig ng salita ng Diyos. Kaya bilang Kristiyano, nawa tayo naman yung maging Kristo sa ating kapwa. Wala na si Jesus dito, physically wala na ang ating Panginoon para lapitan ang ating kapwa, para lapitan tayo, para hawakan ang ating dila at tenga. Pero bilang Kristiyano, isa ito sa mga panawagan sa atin, maging ang Kristo para sa ating kapwa.
Kaya nawa tayo naman yung maging instrumento ng ating Panginoon para mahawakan ang tenga at dila ng ating kapwa. Nang sa gayon, marinig ng ating kapwa yung salita ng Diyos. At kung ganun din, in the same way, makapagsalita din sila sa pamamagitan natin ng salita ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, habang dinadala natin ang ating buntong hininga sa ating Panginoon, buksan din natin ang ating tenga at ang ating bibig. And in the same way, nawa, tayo naman yung magbukas ng tenga at ng bibig ng ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, humiling tayo ng kagalingan sa mapagpagaling na kamay ng Diyos. Buksan nawa niya ang ating puso at isipan upang sa ating paggaling, magsilbi rin tayong kagalingan para sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Idalangin natin, Ama namin, hilumin mo kami. Ama namin, hilumin mo kami. Magsilbi nawang kasangkapan ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mabubuting gawang makapagmumulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Buksan nawa ng mga pinuno ang ating pamahalaan, ang kanilang puso't isipan, upang mabigyang pansin ang mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, hilumin mo kami. Ama, hilumin mo ang iyong bayang dumudulog sa iyo. Madama nawa namin ang kaganapan ng iyong pagpapagaling upang makapamuhay kaming may sigla habang naglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kaming makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.